Kumusta mga mare? For today's video ay magluto na naman ako. At ang aking lulutuin ngayon ay itong ang paksiw na danggit. Halos mag-isang buwan na din kaming nag-aulam ng gulay kaya na-miss ko tuloy itong isda. Bale, absent nga pala ako ngayon gawa ng mayroon akong lakad mamayang hapon. At dahil nga sa sobrang haba na nawala ng ulan kaya nagsipag tuyuan na yung mga dahon at mga halaman. At kahit saan ka lumingon ay makikita mo talaga yung mga tuyong-tuyo na mga dahon. At dahil nga alauna pa naman ng hapon yung aking lakad kaya nagpunta muna ako doon sa may kamyas. Naalala ko nga noon nung kami mga bata pa ay nautusan kami ni Lula na manguha dini gawa ng ito yung ingredients niya para sa kanyang gawing paksiw. Alam niya ba mga mare na dati nga ay ginawa ito ni Lula na ginamos? Bali alagyan lang siya ng napakadaming asin at ilang oras at ilang araw ang makalipas ay nagtubig-tubig na siya at parang naluto. Dati nga ho ay inuulam namin ito kapag wala kaming ulam sa bahay. At syempre ho, dahil nga mahirap lang kami kaya nga para sa amin sobrang sarap na rin. Alam niyo ba mga mare na kapag meron kayong kamyas eh pwede na kayong hindi gumamit ng suka. Sobrang sayang nga ho yung mga nangahulog na lang dini gawa ng wala namang nangunguha. Wala na din akong nakikita na gumamit dini at ako na lang yata. Minsan din ay nakakita din ako doon sa palengke yung pinatuyo na nila na kamyas pero kunti lang naman ang nabili. Bali nga ho, ang naabutan ko ay yung mga kaunti na lang dito sa kaniyang mga puno gawa ng nagsipaghulog na. At dahil nga wala naman talaga akong choice kaya nga kailangan ko ngang kunin itong mga nasa ibabaw kahit na hindi ko naman maabot. Ilang minuto lang ang nakalipas at yun na nga pauwi na ako dahil nakakuha na ako ng kaunti. At pagkarating ko nga din sa bahay ay agad na ako nag-intindi nitong mga sangkap. Bali nagayat lang ako din ng sibuyas, bawang at saka ng luya. At pagkatapos ko nga hong mahugasan itong mga kamyas ay tinanggalan ko naman itong mga itim-itim dun sa dulo. Kailangan ko talaga itong tanggalin itong parang bulaklak niya gawa ng magkulay pink itong sabaw ng ating gawing paksiw. At dahil nga ho ready na itong mga sangkap kaya isinunod ko naman kuhanin itong napakalinis naming kaldero. Uy! Bali nga dito sa pinakailalim ay sunod ko namang ilagay itong kamyas, kamatis, bawang at saka ng sibuyas. After nga noon ay sinunod ko namang ilagay itong bitsin pampalasa. Naglagay na rin ako diyan ng kaunting asin at pagkatapos ay sinunod ko namang ilagay itong danggit na isda. Medyo kakaunti nga lang itong aking inutang na isdang danggit gawa ng medyo mahal yung kilo nito. Alam niyo ba mga mare na hindi talaga ako nabili nitong isdang danggit? Sobrang nakakatakot kasi itong kanyang mga tinik at sabi nga nila ay napakadelikado daw. At dahil pwede namang mangutang doon sa aking pinagtrabahuan kaya for the go. At pagkatapos ko nga hong mailagay itong mga isda ay sinunod ko namang ilagay itong suka. Marca Piña na suka nga pala itong brand na aking gamit para sa tamang asim. Sa sobrang busy ko nga ay hindi ko na naisipang magluto doon sa aming abuhan gawa ng nagmamadali na talaga ako. After ilang minuto ay sa wakas at naluto na rin ang aking ginawang paksiw. Alam niyo ba mga mare na hindi ganun katapang ang kanyang asim? Ganito nga talaga ako magaluto ng paksiw. Ba na may parang tinula. Sa dami ba naman ng sabaw, talaga namang mabubusog ka. Pero sa totoo lang, ang akin talagang layunin kung bakit maraming sabaw ay para mabigyan ko naman ng aking mga pamilya. At pagkatapos noon ay naglagay na ako din sa isang lagayan para makapagsimulan akong kumain. At syempre tingnan nyo lang naman at ang sarap naman itong aking naluto. At syempre kainan na! Alam niyo ba mga mare na meron akong isang kakilala na napanood itong aking video at ang tanong niya sa akin ay bakit daw ho palagi na lang akong nag-isa din sa aking ginagawa. O sige, magpaliwanag na ako! Huy! Palagi ko nang nabanggit noon sa mga una ko pang mga video kung bakit ako lang talaga palagi ang mag-isa kapag ka mag-video ako. Unang-una ay hindi kami magkapareho ng day off ng aking asawa at pangalawa naman yung aking mga kapatid ay busy naman sa kanilang pag-aaral. At yung akin namang mga magulang ay napakamahiyain kaya nga hindi talaga nila kaya na magpakita sa aking video. Kapag ka talaga day off ko ay ako lang ang mag-isa din sa bahay at sa dami naman ng aking gawain ay hindi ko na mapansin na hapon na pala. At pagkatapos ko nga hong kumain ay agad na nga akong naligo at pagkatapos nun ay nagpunta na ako din sa bandang
may kalsada. Sobrang nagmamadali na nga pala ako din gawa ng tinawagan na ako sa isa sa kanilang supervisor. Tingnan niyo lang naman itong Naawan Bridge at talaga namang napakaasul ng tubig at ang ganda ng view. Ilang minuto lang ang nakalipas at nakarating na ako din sa Fico. At habang nasa kalagitnaan kami ng pag-o-orient ay binidyuhan ko na lang si sir. Alam niyo ba mga mare na orientation sa utang yung aking pinuntahan? Napag-usapan kasi naming mag-asawa na mangutang ng pera para makabili kami ng kaunting lupain. Hindi man ganun kalaki, ang importante ay meron kaming matirikan kahit na kaunti lang. Palagi na lang kasi kaming kinakabahan, baka bigla kaming paalisin dito sa aming tahanan at hindi kami nakahanda. Medyo magulo na kasi at medyo marami ng issue, kaya nga ay napag-isipan na lang namin na maghanap ng lupain. Sobrang nakakalungkot nga at nasasayangan kami gawa ng medyo malaki din naman yung gastos namin din sa aming bahay. Hindi man ito kagandahan pero alam nyo naman na wala nang libre ngayon ng materyales. At pagkatapos ng ilang oras ng aming meeting ay nakauwi na ako din sa aming tahanan. Hanggang dito na lang muna ang aking video gawa ng magpapahinga pa ako din. Maraming salamat sa panonood. Paalam!